Yung pagsunod sa usapan nila sa PAO, itong kasunduan nila, binding ito, di ba? Binding yan. Oo. Kung may PAW, ibig sabihin may charges. Kasi, Public Attorney's Office. okay, ibig sabihin may akusado. So palagay ko, nagsumbong itong si Lilet, si Buto, ikinasuhan ng Republic Act 9262, yung domestic violence law. Ngayon, kasi pamilya, may mga anak, pinagkasundo, may settlement agreement. Pag nag-violate ka ng settlement agreement, yung 300 pesos a day, 9,000, marirevive ang kaso. Pero, hindi naman pwedeng i-revive ang kaso kasi mas lalong hindi siya masusuportahan from jail. Preso yan, ha? May imprisonment yan pag hindi ka nakasunod dyan. Ako, I will suggest na na mag-live together muna sila. Because they can share work schedule. Ako sa umaga, ikaw sa gabi magtrabaho. Para merong constant parent. Hindi pwede yung pareho kayo nagtatrabaho at the same time na hindi naman sumusuporta to, no? So, and lastly, ang domestic violence, hindi lang physical. Nandyan yung psychological, emotional, nandyan yung verbal, So, huwag kayong maging violent sa isa't isa. Ayun, okay. Naintindihan niyo na. Pwede kang makulong. O buti nga, napapayuhan ka namin ngayon para hindi umabot sa ganon, di ba? Okay, so, Dr. Love, ano ang sinasabi naman ng Biblia tungkol sa pagiging provider ng mga ama sa pamilya? Responsibilidad natin yun talaga. Lalo tayo mga Pilipino. Yung lalaki ang nagpo-provide, no? Yan ang nakagis na natin. Pero, Buto, hindi kita ididiin, no? Baka kasi nandun ka pa sa kadiliman, hindi mo pa alam ang direksyon, no? Nakikita natin, obviously, ang isang uri ng pamumuhay na iniaasa natin sa kapangyarihan natin. Kasi wala ang Diyos sa kanila. Nagsama sila, nakalimang anak, walang sakramento ng kasal. Di ba? May kasabihan tayo, Buto, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Pag hindi ka kumilos, miski anong gusto ng Diyos na ibigay sa iyo, hindi maibibigay ang biyaya kasi hindi ka kumikilos. Yung sugal, addiction. And I'm telling you, si Brother June, dati akong nagsisigarilyo. At ate ko ring ang konsumo ko 2 packs a day. Ay, adik! Addict na, oo. Until nagkaroon akong ng COPD, no? Ay, totoo ba? And- Umabot doon, Umabot na doon, ate ko ring. Ang nakatigil lang sa akin yung fear for my life. Right there and then, cold turkey. Sabi ko, ititigil ko dahil mamamatay ako. Ganyan din sa sugal. Kung bakit ka magsusugal kung wala kang pansugal at lagi kang talo, tingnan mo yung benepisyo ng mga anak mo at yung pamilya mo, no? So, ang sa akin dito, ilagay niyo muli ang Diyos sa inyong pagsasama. Kung talaga nagmamahalan kayo, Buto, magkaroon ka ng direksyon at pangarap sa buhay para sa iyo at sa pamilya mo. Magpakasal kayo. Libre ang sakramento. Lilit, ang sakramento ng binyag, basta sakramento, walang bayad yan. No? Tutulungan kita. Iaharap kita sa simbahan para mabigyan ang mga anak mo ng sakramento ng binyag. Alam mo ba, miski panong kayod ang gawin natin sa buhay natin, hindi tayo aangat kung walang biyaya ng Diyos. Ate Greg. Okay, libre lang naman pala ang binyag. May konting pasalo-salo pa. Pero, gawin nyo na yan. Diba? Doc Camille, gaano kadelikado yung namamasada ng ganyan? Buti nga umabot ng 5 months. Actually, ako natatakot eh. Unang-una, no, kasi pag yung nagkakaroon ng bleeding na ganyan, merong possibility na yung placenta hihiwalay. Kaya, di ba, tinatawag yung mga placenta previa. So, pag talagang nagkaroon ng ganitong klaseng pangyayari, talagang emergency yung occurrence nito dahil kasi todo ang bleeding. Pangalawa, yung pangyayari na ikaw na expose ka sa violence na
diba sinaktan ka. Alam mo, sabihin mo hindi ka naapektuhan dahil kasi parang inumpog ka lang. Ang apektado dito yung bata. Kasi meron tayong tinatawag na altered brain development wherein yung impact, di ba, sabihin mo, naantog kang ganon, baka yung bata mismo nagkaroon ng trauma sa loob na nung pagbanggang ganon. At the same time, Ate Coring, nakakalungkot kasi, usually kasi pag yung sinasabi nating first trimester, importante yung tinatawag nating folic acid. Kasi yung folic acid na yan yung nagpapaganda or nagpapatalino or nakakabuo ng yung intelligence sa isang bata. Kaso sabi mo, hindi ka nagpapa-check up. Wala kang vitamins. So, paano yun? Oo, maaari sabihin natin maganda yung kapit sa'yo nung bata. Pero yung mga possibility ng mga future na intellectual disabilities, learning disabilities, pwedeng mangyari yan dahil sa nangyayaring kanyang risk. At the same time, sana, isa lang, Buto. Gawin mo sana, Buto, na kung hindi man kayo magkakasundo, co-parenting, meaning to say, sabi mo, pag yung meron kang free time, ba't hindi mo na bisitahin kahit biskwit man lang, laro at bigay mo dun sa mga dun sa mga dalawang bata na nandyan na hindi pa nakakapag-aral. Hopya, magkano ba naman yun? At the same time, nagkakaroon sila ng bonding and rapport. Malaking factor yun para makita ng isang bata na merong pagmamahal. Sinasabi sa psychology na paano natututo ang isang bata na magmahal ng ibang tao, dapat nanggagaling sa tatay. Kaso, ikaw, nandiyan ka, pero hindi ka nagpapakatatay. So, bigyan mo ng pagkakataon na isipin mo marami ka pang dapat gawin at maraming pagbabago ang dapat mong gawin. Ayan, naku.